Praise God. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Start na po tayo kahit wala pang tao. Habol na lang. So, para hindi tayo gabihin. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. This is our JCLG Friday live stream or online Bible study. And ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. No? So, purihin ng Panginoon, this Bible study, every, regular po ito. Nagsimula pa nung pandemic, nawala na yung ibang mga kasama ko, pero nandito pa rin ako. For the sake of those people, our brethren na nasa abroad, mga OFW, na pino-forward po itong ating video recorded na live stream. So, purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos. Ngayon po ay Friday. Ito po ang Friday Bible study natin. So, please invite friends, invite your pastors, invite your kamag-anak, invite your loved ones, at sama-sama tayo pag-aralan natin salita ng Diyos. Tatalakayin natin yung mga mula mababaw hanggang sa pinakamalalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga malalabo, may kalabuan na doktrina, lilinawin po natin. So, purihin ng Panginoon, this is our series of lesson sa ating pagpaksa, what is faith in the Word of God? What is faith in the Word of God? Ano ang pananampalataya sa salita ng Diyos? This is already part 3, Nung Tuesday nung Tuesday ay part 2. Ngayon part 3 na. So, tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Nung unang ginawa ko itong lesson na ito, akala ko isang sabakan, isang pasada, Pero hindi pala gano'n, Kailangan i-expound mo para maging malinaw. Lalo na pagdating sa pananampalataya, bagamat ang subject na faith ay isa ito sa mga fundamental teachings or isa sa mga basic na doctrine of the Bible, pero pinupuntahan po natin yung mga malalalim na bahagi sa pag-aaral ng pananampalataya. So, purihin ang Panginoon. Alright. Hello, Bong si Francis Magbanwa. Mag-asawa si Joylan Marie Magbanwa. Yan po pamangkin ko, doktora, pinaka-mahusay na doktor sa buong Pilipinas. Pag kayo ay manganganak, diyan kayo magpaanak. Kung hindi kayo manganak, magkakaanak kayo. Bong, nagkapi ka na ba? Ako'y katatapos lang. So, purihin ng Panginoon. Let's go na po. At kahit wala pa yung iba, para hindi tayo gabihin. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa iyong pagbiyaya sa aming pag-ari sa iyong salita. We invite the presence of the Holy Spirit, our teacher. Kung wala ka, O Panginoon, wala po kami magagawa. Hindi kami makakaunawa sa malalim na bagay ng iyong katotohanan, ng iyong salita. Lord, sa gabi ito, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations for the glory of the name of Jesus, so that we understand the deep things of the Spirit. And our hearts tonight will be filled with faith, because faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang amin pong buong pagkatao ay mababalot ng kaluwalhatian mo. Let kung saan man kami nagba-Bible study, sa kitchen, sa dining room, sa kwarto, let our room, our places be filled with the glory of the living God. Sapagkat kung saan nandun ang glory ng Panginoon, ang presence of God, anything can happen. Mga may sakit, gagaling. Ang mga nasa poverty, ay God will provide. Ang mga nangangailangan himala will receive miracles. Salamat po, Panginoon, for there is power in the Word of God. Jesus, you are the same yesterday, today, and forever.
kung paano ikaw ay kumilos, nagpagaling, gumawa ng himala noong unang panahon hanggang ngayon, ikaw pa rin yung gumagawa ng himala. Maraming po salamat, Panginoon. Sa gabi ito, tinatas namin walang iba kundi ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Father God, for your loving kindness, for your goodness, for your faithfulness sa bawat isa sa amin. Kapag minsan kami hindi tapat, pero ikaw po nagiging nananatiling tapat sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God, sa gabing ito, sa ipopresensya at sa opportunity to study your words, opportunity to be in your presence. Ito po ang pinakamahalaga sa amin. Pinaka-importanting time to be with you, to be in your presence, Lord. Umupo kami sa iyong paanan to hear the voice of the Holy Spirit by using your words, Lord. Thank you, Father God. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. All right. So, what is faith in the Word of God? Pinag-aralan po natin that faith is one of the most important foundation of Christian life. No? Why? Kasi sa pamagitan ng faith, tayo po ay naligtas. We are saved by faith. Ephesians 2:8. Pangalawa, ito na po yung buhay natin. Sabi sa Bible, the just shall live by faith. No? Pamula na nakilala natin ang Panginoong Jesus at tayo pinanganak sa kaharian ng Diyos hanggang tayo ay kunin ng Panginoon, ito na yung buhay natin. We will walk, we will live by faith. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. We walk by faith and not by sight. Hindi po tayo madidistract sa mga nangyayaring problema sa kalagitnaan natin. Hindi tayo matitinag. We cannot be moved by what we see. We cannot be moved by what we hear. We can only be moved by what the Word of God says. No? And the Word of God said, Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Panginoon, the battle is of the Lord and victory is yours. Sabi ng Panginoon, when 2 or 3 are gathered together in my name, I will be there in the midst of them. So, yan ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano man inyong hingin sa aking pangalan, I will do it. Alright. Sapagkat meron tayong makapangyarihan Diyos na nakakarinig sa ating panalangin. Sapagkat tayo ay mga anak ng Panginoon. Okay? At pangatlo, important of faith because through faith, we have overcome the world. No, sa pamagitan ng pananampalataya, ay napagtagumpayan natin ang sanlibutan. 1 John chapter 5 verse 4. So, we can experience our victory sa lahat ng battles of life, sa lahat ng pagsubok, meron tayo assurance of victory basta huwag ka lang kakalas sa Panginoon. No? Kakapit ka lang. Kumbaga sa yung mga problema, yung mga labanan, parang bagyo yan eh. Storms of life, no? Nadadaan lang yan. Pero wala kayong mabalitaan na bagyo na tumigil ng 1 linggo. Dumadaan lang yan, passing by lang yan. Then, sisikat na naman ang araw. Basta ba kakapit ka, baka pagdaan ng bagyo, hindi ka nakakapit, didala ka nung dumaan ng bagyo sa lakas ng hangin. At tayo ay laging kumakapit sa Panginoong Jesus sa pananampalataya every time na merong storms sa buhay natin. Ano? Yung mga labanan, bagyo ng problema ng buhay. At lalo na ngayon, malaki ang problema ng ating bansa. Ano? Let's continue to pray for our nation. Pinakamalaking corruption sa buong pamula na naging Pilipinas sa Pilipinas. Ngayon ang may pinakamalaking problema, pinakamalaking corruption sa ating pong bansa. Ano? So, let's pray for our nation. Hindi pa naman huli ang lahat. There's still hope and Jesus is the hope of our nation. May gagawin ng Panginoon. Gusto lang i-expose ng Panginoon yung mga dating dapat i-expose. Okay. So, praise God. At kailangan tayo ng ating mga kababayan. Sa pamagitan ng ating prayers, ay babaguhin ng Diyos ang lahat. Okay. So, ating pong munting repaso yung mga nakaraan natin pinag-aralan.
Faith is taking God at His word. Ano? Ang pananampalataya. Anong pananampalataya? Ito yung ang biblical faith natin kay Jesus is taking God at His word. Ito yung pinanghahawakan natin yung sinabi ng Panginoon. Bakit pinanghahawakan natin yung sinabi ng Panginoon? Kahit may problema, nakahawak pa rin tayo. Yan yung sinasabi ko, pag bumagyo, hahawak eh. Naalala ko nung kami nakatira pa doon sa building ng tatay ko, hanggang second floor yon, hindi natapos yung third floor kasi niloko ng kontraktor yung tinakbo yung pera. Hanggang second floor, so walang bubong yon, merong konting temporaryong bubong, manipis, para wag pumasok yung ulan doon sa second floor, no? So, nung bumagyo noon, nako yung bubong kumakalampag, umaangat, ano? Tinalian ko ng kordon ng plancha. Wala akong makitang lubid, kordon ng plancha na tinali ko. Pagkatali kong gano'n, aasasa ko, hindi na kayang tuklapin yung bubong. Biglang parang inaperkat yung dingding. Butas, parang tinadyakan ng karatis na yung dingding butas. No? Tapos lilipad yung ilang mga bubong. Umakyat ako sa bubong. Tapos ang masama nito, yung lumakas yung hangin, muntik na ako madala sa ibaba. At no, nadalang hangin, kasama yung hawak-hawak kong yero eh. Natangay ako. Ginawa ko, binitawan ko ng yero para hindi ako matangay. Dumapa ako doon sa bubong. Sabi ko, pambihira, kakatakot pala ito. Muntik na ako mamatay dito. At hinintay ko na lang mataas ang bagyo at hinayaan ko lang magkatuklap-tuklap yung bubong. After ng bagyo, namulot ako ng yero sa ibaba namin. Nakita ko ng isa kaibigan, Pastor. Oh, Pastor, mukhang namumulot ka ng yero. Mamumulot na ako ng yero ngayon. So, hindi ko makakalimutan yung pagliligtas ng Panginoon. At kaya sabi ko, pinatapang lang pala ako ng Panginoon noon. Kasi noon, sabi ko, pagka umulan, may nervous ako noon sa storm, sa ulan. Kahit bata pa ako noon. Basta umulan, nalulungkot na ako. No, mga 7 years old, 9 years old, nalulungkot ako. Tapos pag lumakas ang ulan, natatakot ako. Meron akong fear, may trauma ako sa ulan, lalo sa bagyo. Doon pala, pinatapang lang ako ng Panginoon. Natanggal yung trauma ko sa bagyo, pati sa ulan. So, maganda rin yung mga ganyang experience sa labanan. Katuklap-tuklap yung bubong. So, praise God sa bubong. Naikabit naman uli. So, ibig sabihin, huwag kang magpapadala kung hindi ko binitawan yung yero, dala ko sa ibaba Patay ako kasi kumapit ako doon sa yero, ay sumalpok yung hangin. Para akong nilipad na gano'n, binitawan ko na. Kaya yung sinasabi ko, meron tayong assurance of victory by faith. We have overcome the world. Ano ba yung mga nasa world? Nandyan yung mga bagyo ng buhay, battles of life. Nandyan yung mga problema, mga sakit, karamdaman, financial problem, etc. Nandiyan si Satanas, mga demonyo, 24 hours, 7 days a week, inaatake tayo, pero tayo pinoprotektahan ng Panginoon. Kaya hindi minsan natin alam, under attack na pala tayo, pero God is continue protecting us. Kaya hindi tumatagos yung mga fiery arrows of the enemies. Pinoprotektahan tayo. So, every day walang patid na labanan niya. Pero kapag ikay patuloy na nananampalataya sa Panginoon, laging ang ending ng labanan ay victory. Yan. Yung sinasabi, by faith, we have overcome the world. Ano ba nasa world? Nandiyan mga demonyo, Satanas, mga problema, sakit, karamdaman, kawalang problema, corruption. lahat yan mapagtatagumpay. Kaya itong corruption sa ating bansa, ipanalangin na lang natin niya. Jesus is our only hope, the hope of the nation. Pag pinalangin natin, ang Diyos ang kikilos.
tapos yan lahat. Yung mga taong ginagamit sa Satanas, tapos lahat yan. Alright, so let's continue to pray by faith. So, so faith is taking God at His word, no? Kapag minsan may mga times na hindi natin maintindihan yung nangyayari sa buhay natin, no? Alam niyo, ang Panginoon, hinahayaan talaga ng Diyos na yung revelation niya, just, paisa-isa, ano? Progressive, hindi bigla. One at a time. Isa-isa lang, no? Pagka dumating yung revelation, yung pala, hindi pa i-reveal yung susunod na mangyayari. And as we step in by faith, no, saka natin maintindihan, ganun pala yun. Then, meron na namang hindi natin maintindihan. Then, yun lang ang pakikita ng Panginoon. Then, we will step by faith. At pagkatapos, later on, maintindihan natin, yung pala, kaya pa inalaw ng Diyos. So, one step at a time sa pananampalataya at laging progressive ang revelation ng Panginoon doon sa mga nangyayari sa ating buhay. Sometimes hindi sinasabi ng Diyos kung bakit nangyari yon, kung bakit nangyari ito, ano ba magiging future nito. Minsan itinatago lang sa atin ng Diyos to test our faith. No? Number one is to test our faith. Number two, through those problems and battles of life, nadidevelop po yung ating pananampalataya. Dalawa nadidevelop diyan. Kaya inaalaw ng Diyos yung mga pagsubok na yan. Ano nadidevelop? Our faith. Second, our patience. Magkasama yan, faith and patience. Ano yan? Dabarkads yan. Ano yan? Kung tawagin, power twins. Ano? Hindi nag-iiwanan. Tunay na magkaibigan. Faith and patience. Faith is like a bridge. No? Ano ba yung bridge? Bakit? Anong purpose ng bridge? Para nasa kabilang ibayo, ito ang bridge. Yung nasa kabilang ibayo, makapaglakbay, madala sa kabila. No? At yung mga nasa kabila, makapaglakbay, tawiran, kasi merong bridge. Paano kung walang bridge? Bangin. O kaya ilog na malaki. Hindi makakatawid sa kabila. So, ang faith is like a bridge. So, through our faith, naihahatid natin sa Diyos ang ating kahilingan, ang ating panalangin. Sa faith tayo, tinatagpo ng Diyos. Halimbawa, ito, faith. Sa faith, tinatagpo tayo ng Diyos at tayo, tinatagpo natin ang Diyos. Ang faith ang nagiging dahilan kung bakit ang Diyos tumutugon. Kaya nga, sinasabi sa Bible, ang prayer of faith of a righteous man or righteous people of God ay malaki magagawa. God will answer the prayer of faith of the righteous. Ano ang prayer of faith? Yung panalangin may kasamang pananampalataya. Kasi without faith, it is impossible to please God. Sa faith tayo tinatagpo. Yun ang meeting place natin. Binanggit ko ng nakaraang linggo. Alam ba, nagkita kayo magkaibigan. Pards, punta tayo doon sa sige. Saan tayo magtatagpo? Sa SM. Dito sa San Pablo sa SM. Ang nangyari, hintay ka nang hintay sa SM. No? Hindi dumating yung kaibigan mo. No? Nagtataka ko, ang linaw ng SM, pero wala yung kaibigan ko. Yung pala hindi nagkaintindihan. Naghihintay ka sa SM sa plaza, doon sa puno ng mangga. Kasi yung puno ng mangga dito, century old na. Kilala yan. Pag sinabing mo sa bus, saan ang baba mo? Sa San Pablo, sa San Pablo, sa SM. Doon kayo bababa sa puno ng mangga. SM, sa puno ng mangga. Ngayon, nagtayo ng SM. Nakakalito tuloy. Yung isa naghintay sa SM Mall, yung isa sa SM sa Puno ng Mangga, hindi nga magpapangita. Kaya ang meeting place natin ng Diyos, yung faith, para nagpapangita, nagtatagpo ang prayer natin. Tayo at ang Diyos nagtatagpo sa pamagitan ng pananampalataya. Without faith, God won't answer our prayer. Ano? So, ganyan po ang faith. So, faith is like a bridge. No? Na anong purpose? Para maihatid. Ang purpose ng ating faith, para maihatid
pakinggan at maihatid natin ang ating panalangin, kahilingan sa Diyos. And through our faith, ang Diyos naman tutugon sa atin. Ngayon, ang faith hindi sapat na walang support sa ilalim. Bakit? Pagka mabigat na at matanda na yung tulay, walang brace sa ilalim, walang tukod, magkukulaps yan. Alam niyo ng mga corruption. Alam niyo ng mga bridge constructor na kailangan merong support sa ilalim, no? Support para ang tulay kahit mabigat at dumaan mananatili dahil kung walang support sa ilalim, one of these days kahit pa malaki yan at maganda pagkakagawa, it will collapse. Ganyan ang faith natin. Faith is like a bridge and the support is like our patience. Kaya ang faith natin, kahit anong laki niyan, pag nawalan ng patience, pagtitiga, pagtitis, paghihintay, what is patience? Patience is waiting on God with the right attitude. Yan. May kasamang right attitude. Baka hintay ka na hintay sa Diyos eh. Lord, may patience po ako and I want it right now. I want the answer right now. Galit ka pa. Walang ka patient. walang ka patience. Be patient. At ang Diyos laging dumidinig sa ating panalangin. Sometimes, yung lack of patience ang nagiging dahilan kung bakit ang Diyos hindi makatugon sa ating panalangin. May faith nga tayo, pero later on, ang ugali natin, iba na. No? Nayayamot, naiinip, nagtatanong sa Diyos, why Lord? Why? Bakit? Pagka ganyang attitude mo, hindi ka natutugon ng Diyos. Kasi ang ganyang attitude ay lack of faith. Okay? So, ulitin ko, ang faith ang nagiging dahilan why God answers our prayer. Without faith, kaya sabi sa Hebrews 11:6, therefore those who will come to God must believe, faith, believe that He is God. And He is the rewarder of those who diligently seek Him. Ang ating faith pala, laging may reward. Bibigyan tayo ng Diyos ng reward dahil sa ating pananampalataya. Okay? So, that's why faith is taking God at His word. No? Faith is believing that what God says is true, whether we see it or not, feel it or not, or understand it or not. No? Ang pananampalataya ay pinanghahawakan mo na totoo yung sinabi ng Diyos, kahit hindi mo nararamdaman, ano? Kahit hindi mo pa nakikita, kahit wala pang ebidensya sa physical realm, nananampalataya ka na tinugon ka na ng Diyos. Yes, laging ang pananampalataya, you believe that you already received the answer. Kahit wala pa. That is faith. No? You believe that you already received the answer kahit wala pa. Kahit hindi pa man nakikita, sinasabi mo na, kino-confess mo na, Lord, I received the answer already right now. Nasaan? Pag may nagtanong, nasaan Brad? Yung, sabi mo, tinugon ka na ng Diyos. By tinetestify mo, tinugon na po ako ng Diyos. Nasaan na? Nasa realm of the Spirit. I-deliver na. Para ka umorder sa, sa Temu. O kaya sa Lazada. O kaya sa Shopee, naka-order ka na, hintayin mo na lang, dumating, i-deliver. Sometimes, minsan, may in-order ako na isang item, inabot ng 1 buwan. Kasi nawala ng stock siguro, sabi ang dating ay June 25. Ang tagal. Hindi ko kinasay, naghintay na lang ako. I kept on waiting and waiting and waiting. Dumating din. Sometimes God will test our patience. And through that test of patience, nadidevelop ang patience natin. Yes, dinidevelop din ang patience. Alam niyo po ba, ang faith, nadidevelop yan, ang pananampalataya natin, nadidevelop yan by hearing, receiving, believing the Word of God.
Then, after hearing the Word of God, we will act by faith on that Word. Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, kung may pinapagawa ang Diyos, hakbang ka ng pananampalataya, you will obey the Word of God. Faith always obey God. Laging may kaakibat na obedience. No? Yan ang biblical faith. Akala nung iba, sapat na yun. Oh, naniniwala ako. Kaya nga sabi ni James, faith without works is dead. Kasi ang biblical faith, hindi yan kagaya ng ordinary human kind of faith. Ang human kind of faith, hindi nakapagliligtas. Ano ang human kind of faith? To see is to believe. Maniniwala lang ako pag nakita ko na. maniniwala ako pag nahipo ko na. Kaya nga, yung faith na yan, yung human kind of faith, walang magagawa sa kaligtasan. Hindi ililigtas tayo. Ang salvation, ang faith for salvation, o kung tawagin salvific faith, is faith in the Lord Jesus Christ. Nagtitiwala ka sa Panginoong Jesus. No? Sa lahat ng area ng iyong buhay spiritual, you believe in Him and you trust Him. You trust His character. Alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos because God is faithful, God is good, no? God is powerful, truthful, faithful, unchanging, hindi nagbabago, makapangyarihan siya. He loves us so much. No? Kaya nga, yan ang dila kung bakit we trust His Word because we trust His character. We believe, we trust His character. Because God and His Word, they are one. Kung ang Diyos ay mabuti, ang kanyang salita ay mabuti. Kung ang Diyos ay tapat, ang kanyang salita ay tapat. No? Kung paano mo tinatrato ang salita ng Diyos, ganun din ang pagtrato mo sa Diyos. Kung mahilig kang magbasa at ikaw ay uhaw, gutom sa salita ng Diyos, that means uhaw, gutom ka sa Diyos. If you're reading the Bible, hindi ka makatiis. Gusto mo every minute, every seconds, you're reading the Word of God kasi in love ka sa Panginoon. Palatandaan niya na you are growing healthy in the Lord. You are growing spiritually at sign niya ng healthy spiritual life. Ang alin? Yung hunger and thirst in the Word of God. Yes. Pero pag naramdaman mo, nagiging attitude mo na, yung tinatamad ka na magbasa sa salita ng Diyos, sapat na pag Sunday, mapakinggan si pastor sa pulpit. Ano, buti ko nakikinig, mamaya, si pastor, ikaw naman, tinitingnan mo yung mga nag-like sa Facebook. Sino, nilike kaya ako ni Crush? Nasaan kaya si Crush dito? Magagalit sa iyo si Lord. No? One of these days, makasira na yung cellphone mo. Okay. Ako, pag nasa pulpit, alam ko yung lakas ng discernment ko pag gawin nasa pulpit. Alam ko pag may humawak ng cellphone. Ako, hindi ko binabawal sa church namin ang cellphone So, go ahead. You can open your cellphone. Kung nandyan, naka-download yung Bible nyo. Kasi iba yung panahon ng araw, panahon 70s, ang lalaki ng Bible namin, dala-dala namin sa church Very proud ako noon, dala-dala ko yung church. Mamamasyal ako sa Maynila, dala-dala ko yung Bible ko. Pupunta ako sa girlfriend ko, na ngayon misis ko na, dala-dala ko pa rin yung Bible ko. Ang haba naman ng buhok ko, hippie ako nung araw. But God changed my life. Tingin na sa akin ng mga tao, pag binubuksan ko yung Bible sa public places, sino yung mahabang buhok? Ba't nagbabasa ng Bible? Okay lang. That was 1977. Hanggang ngayon, hindi ako nanlamig, hindi ako nag-backslide, hindi ako umurong sa Panginoon sapagkat sa Panginoong Jesus ko lang na nalaman ang tunay na masayang buhay. And every day, habang ako nagtatrabaho, sabi ko, binamadali ko matapos yung trabaho ko. Graphic artist ako sa isang TV channel, nagtrabaho sa media as graphic artist. Ako gumagawa ng mga slides, mga artworks, mga print ad, posters, illustration, animation, name it, photography.
fine arts graduate po tayo. Pero, alam nyo, nung nakilala ko ang Panginoon, nire-request ko everyday sa Panginoon sa prayer, Lord, kailan po ako magpo-full time? Masaya ako sa trabaho ko, umabsent o hindi nagagalit yung boss ko. Sabi ng tatay ko, absent ka na naman ngayon. Every Monday, absent. Kasi Monday, dambahan mo sa bus, sa bintana dumadaan, papuntang Manila. Ganyan nung araw, no holds bar, parang WWF, wrestling arena, mauna, ako, may pagka-ninja ako ng araw, ang haba ng paa ko. Inseyado pa ako sa martial art no. Talaga isang hakbang ko lang sa bintana, nasa loob na ako Gagawin ko, kukunin ko sa LTV bus yung isang mahaba silya, 3. Tapos, i-reserve ko. Yung matanda, babae, matanda, na walang hindi nakaagaw, paupuin ko doon. Sila yung gusto ko katabi. Sabi, nakakaawa mga kabaihan, hindi sila makaagaw. Misa, ayaw talaga magpaupo ng mga mama. Ginagawa ko. So, tinatamad ako pag Monday. May hangover ako ng kapuspusan ng Holy Spirit. Absent ako lang Monday. Sabi ko, Lord, pinakamasaya sa akin yung nasa presence mo, Panginoon. Kailan kaya ako magpo-full time? Tinanong ko yung family ko, ayaw nila. Yun ang bread and butter ko Sabi ko, hindi tayo pababayaan, Panginoon. Basta ayaw nila. Mother ko, ayaw din. Yung misis ko, ayaw din. Hanggang sa sabi ko, madali ko yung mga art trabaho ko. Pagka natapos ka, pwede ka na magpahinga. Pakuya-kuya-kuy ka doon. No? Nandoon ka lang. Then, yun ang time na isisingid ko pagbabasa ng Bible. Nakikita ko ng mga boss ko, supervisor namin, nagbabasa, tapos naman yung trabaho, okay lang. No? Hanggang doon sa workplace ko, nakahikayat ako ng ilang mga empleyado, mga kaibigan ko, dahil doon. Hindi ako marunong mag-preach noon. Nag-invite ako sa Cathedral of Praise, Bethel Temple pa noon, ng pastor. Mga pastor, ini-invite ko. Pwede ba tulungan niyo ako? May Bible study ako dito. Hindi naman ako marunong mag-preach. Sabi ko sa Lord, tulungan mo ako mag-preach. At Panginoon, wala ako ibang gawin, kundi ang gusto ko basahin ang iyong salita. To know you more and more and more, to be in your presence every day. Yun ang desire ko. Then, 1991, tinawag ako ng Panginoon para tumulong sa Amerika, sa church doon. Nag-mission ako ng 5 months. Yung pasimula na ako yung nag-full time. Pamula noon, 1991 o 1992, pagbalik ko dito, full time na ako. At kailanman, hindi kami pinabayaan, Panginoon. The Lord always provide our needs. No? Ilang beses ako nagkasakit. Ilang beses din ako pinagaling ng Panginoon. Supernatural miracle, Panginoon. So, praise God. So, ngayon, kapag ikaw ay gutom uhaw sa salita ng Diyos, sign yan ng iyong healthy spiritual life. Pero alam nyo, kapatid, pag wala ka ng ganang manalangin, wala kang ganang magbasa ng Bible, no? Ang katwiran mo, nabasa ko na naman from Genesis to Book of Revelation. Alam nyo, at bihira na lang, pasilip-silip ka na lang sa verse sa Bible. Isang verse na lang. Palatandaan niya na you are already in the backsliding condition. Yes, totoo ba yung pastor? Yes. Pa-slide ka na. Paurong ka. Ang spiritual growth mo, paurong na, hindi pa abante. Nawawala na yung uhaw, yung gutom sa salita ng Panginoon. Palatandaan niya na you're becoming weak spiritually. And maybe you are already sick spiritually. May sakit ka na spiritual. Bakit? Di ba sa physical, alam niyo, visible yung sakit sa physical Pag ang tao may sakit sa physical, halimbawa ako nagkatrangkaso, mapapakain mo ba ako ng mga crispy pata at saka ng mga masarap na pagkain dyan? Wala, matamlay kayo. Wala akong, saka na ako kakain. 3 subo lang. Sira ang appetite. Bakit? Physically, may sakit. So, yung pagkawalang gana sa pagkain, isa sa palatandaan na meron kang dinaramdam sa loob.
may sakit ka. Ganon din sa spiritual. Pag nawawalan ka na ng gana sa food of our spirit, ano yung food of our spirit? The Word of God. Sinabi niya sa Bible, the Word of God is like, it is the food of our spiritual life. Kapag nawawalan ka ng gana sa pagkain spiritual, yan ay indikasyon, no? Na nanghihina ka na. Maybe you are already spiritually sick. And you need to kneel down before the Lord and humble yourself before God at sabi mo, Lord, search my heart. Ba't nawawalan akong gana sa iyo salita o wala na rin akong time manalangin sa iyo? Search your heart. At ang biyaya ng Panginoon magpapalakas sa iyo. Babalik yung energy mo, spiritual energy, babalik yung spiritual appetite mo. Mahalaga yung mga kapatid, no? Yung appetite sa salita ng Diyos. Kasi, kapag wala ka ng salita ng Diyos, you will become weak spiritually at pati pananampalataya mo, magiging mahina na. No? So, ano pa? Faith sees, ito, idadagdag ko sa inyo. Nabanggit ko na ba ito last week? Para nabanggit ko. Tandaan si Abraham, nutusan ng Panginoon. No? Abraham, pumunta ka sa lupain, tuturo ko sa iyo. Gagawa ako sa iyo ng covenant. Okay ba sa iyo? At gumawa ang Diyos sa covenant kay Abraham, they became covenant partners. At nangako ang Diyos through that covenant, I will bless you and bless your children and bless your children's children's. At sa lupain na ituturo ko sa iyo, you will be blessed. Even your future generation. At pinapunta ng Panginoon. Never na nag-question si Abraham, Lord, saan ba yun? Kilala ka, ano ka ba? Diyos, baka naman ikaw si Satanas. Hindi niya kinwestiyon Diyos, nagtiwala siya sa Diyos. At yung lugar na hindi pa na nararating, no, basta sumunod siya, he just obeyed God. May mga times sa ating buhay na hindi natin maintindihan pangyari. Hindi natin maintindihan kung anong susunod na mangyayari. Alam mo yung sagot dyan? Just continue to feed yourself with the Word of God. Continue to meditate, read the Bible, and pinakamahalaga rin, obey the Word of God. Just continue to obey the Word of God. No? At later on, saka mo maintindihan, yung pala yun. Yung pala yun. Never question God. Pag dumating yung mga mabigat na problema, huwag mo question, Lord, why, Lord? Kung kailangan ko naglingkod sa iyo, bakit lalong dumami ang problema ko? Never question God. No? And never quit serving God faithfully. Trust Him. Trust His character. Trust His word. God is faithful. Okay? So, faith sees beyond circumstances. Ang pananampalataya ay nakakakita siya lampas doon sa sitwasyon na nakikita mo, lampas doon sa circumstances sa nangyayari sa buhay mo, tumatagos, lampas yung iyong pananaw. No? Parang kagaya niyan, alam niyo ba yung mga eroplano, pag bumagyo sa taas at lumilipad, wala silang ibang inaasahan kundi yung radar ng eroplano. Ang mga pilot doon lang umaasa kasi zero visibility yung labas. Pag may bagyo at pumasok sila sa bagyo, no, zero visibility. Puro fog, usok, clouds, no, at malakas na ulan, at doon lang umaasa ang mga pilot sa radar. Nakikita nila doon. Hindi sila tumitingin doon sa problema, sa sitwasyon surrounding them. Doon sila tumitingin sa radar. Ang ating faith, parang radar yan. No? Huwag kang titingin sa sitwasyon. Kapag tumingin ka sa sitwasyon, manghihina ka. Huwag kang titingin sa circumstances surrounding you na puro negative. Bakit?
manghihina ka sa pananampalataya. Tandaan nyo, one time sabi ni Jesus sa mga alagad niya, sige, umuna na kayo. Go to the other side of the sea. Susunod na ako. And at midnight, nung madaling araw, sumunod nga si Jesus lakad. Naglalakad sa tubig. Yes. Eh nakita ng mga alagad niya, multo. Sabi ni Jesus, ako ito. At nakita ni Peter, si Jesus nga. Lumalapit-lapit na si Jesus. Tingalin si Peter. Alam ni Peter, si Jesus na yun eh. Lord, galing nakakalakad sa tubig. Lord, sige nga, kung ikaw nga. No? Ang kulit din ni Peter eh. Kung ikaw nga, palakarin mo rin ako sa tubig. No? Ano sagot ni Jesus? Come. Come. Yung salitang come, salita ni Jesus. Lahat ng sinasalita ni Jesus are anointed word. Lahat ng sinasalita ni Jesus, word of God. Come. At ang ginawa ni Peter, sinampalatayanan niya yung salita ni Jesus na, come. Biglang nagbago ang lahat. Nakakatungtong siya sa tubig. Hindi siya lumulubog. Nakalutang siya, naglakad siya. Tuwan-tuwa siya, ang galing. Nagagawa ko yung ginawa ni Jesus na Panginoon. Lord, ang galing Miracle to. Bakit? Bakit siya nakalakad sa himala? Bakit may manifestation ng miracle? Because Peter believed the word of Jesus. Come. Alam niyo po ba, one word from God can change your life forever. One word from God can change your situations forever. One word from God can heal you. One word from God can bless you, can prosper you. One word from God can change your life forever. Alam mo, may ka-office mate ako na bading, bakla. Mahal natin ang mga bading. Dahil mahal sila ng Diyos. Hindi natin sila gihalas. Sa church namin, welcome po. Lahat, LGBTQ, tomboy, barako, bakla, lahat. Welcome sa church namin. Lahat, mahal namin. Kay bakla, tomboy, barako, macho. Yes, mahal namin lahat. Welcome lahat. Nung nagkaroon ng LGBT ko, may mga churches sa Amerika, ayaw papasukin ng mga bakla, mga tomboy. Nilalabanan daw nilang LGBTQ. Sabi ko, mali naman yun. Kung si Jesus yung pastor doon, hindi ganon. I-welcome lahat yan. Sabi nga ni Jesus, nagtaka yung mga Pharisees, bit kumakain ka, kasalo ng mga makasalanan. Sagot ni Jesus, naparito ako. Hindi para sa walang sakit, naparito ako para sa mga may sakit. Kaya sinasaluhan ko yung mga yan, may sakit yan. Kaya sinasamahan ko yung mga yan, may sakit yung mga yan. And I'm willing to heal them. Parang yun ang point ni Jesus. Yung mga religious leader, hindi hypocrite, hindi siya maintindihan. So sometimes ganun din sa mga churches, Hindi naman natin jihad sa ibang church kung ganun sila. Basta let's welcome lahat ng tao. Mahirap, mayaman, corrupt o hindi. Kasama ka. Lahat welcome, So, meron akong office mate na copywriter namin. Siya, bakla siya, bading, Sabi niya sa akin, alam mo, Nes, ang paniwala ko, I'm a woman inside of man's body. Siya daw, yung kanya daw paniniwala at feeling niya, siya ay babaeng nilikha ng Diyos na natrap sa loob ng katawang lalaki. Yan. Tapos sabi ko sa kanya, one time, nakita ko wala sa ginagawa ako at wala na rin. Pero nasa office pa kami. Sabi ko, pabasahin ko nga ito ng John 3:16. Alam niyo, yun ang unang favorite verse ko na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life.
Favorite verse ko yan. Yan yung unang verse na minemorize ko. The second verse na minemorize ko at naging paborito ko nung nabasa ko sa Bible. Dahil tanong ako ng tao sa Bible, Lord, ano ba nangyayari sa akin? Ba't ayoko nang manigarilyo, ayoko nang magmariwana, ayoko nang uminom, ayoko nang sumama sa mga dabar kids ko na puro inom, ayoko na. Lahat, ayoko nang kasalanan. Nakapagmura ako, sisig-sisi ko. Sabi ko, parang hindi kaya weird na ito nangyayari. Parang nagiging banal ako. Hindi ko alam eh. Hindi ko naman pinipili magpakabanal dahil nakapulot lang ako ng Bible, binasa ko, and the Lord changed my life. Eh, hindi ko alam na naborn again na ako. Sabi ko lang sa Panginoon, Jesus, sabi ko, Diyos, kung totoo ka man, magpakahig ka sa akin. Gusto kita makilala. Totoo ka ba? Kung totoo ka, magpakahig ka sa akin. After few days, nakapulot ako Bible. And through that Bible, pamula noon hanggang ngayon, nabago ang buhay ko. At nagtataka, wala akong church na atinan, akala ko gano'n na na-experience. Nag-iisa ko sa mundo, biglang gano'n eh. Bandang huli, sinama ko ng co-office mate ko, secretary ng Office of the President, sa workplace namin, sa media. Sinama ko doon sa ako lang noon, 22 years old lang ako noon. Sinama ko sa youth fellowship nila. Ang dami pa lang gano'n. Mga kawin ko, mga binagong buhay, tuwan-tuwa ako. Then later on, nakakita ko sa San Pablo, umatin ako, tuwan-tuwa ako, dami ko palang kagaya. Nung nabasa ko, nagtataka, nawiwirduhan ako, sabi ko, ayoko na ng kasalanan. Pag ako'y nakapagmurang konti, talagang lumulod ako. Lord, sabi ko, Panginoon, at nagtataka ko, tawag ko na sa Diyos, hindi na Diyos. Panginoon. Hindi ko alam, tinanggap ko si Jesus as my Lord God and Savior. Lagi ko lang siya kilala ko sa Panginoon, ganito, Panginoon. Kada konting kasalanan, Lord, gagano ko, Panginoon, patawarin mo ako, linisin mo. Sabi ko, ano ba nangyayari sa, hanggang sa nabasa ko, 2 Corinthians 5:17, na naging paborito ko rin, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Naku, sabi ko, alam ko na. Binago ko ni Jesus na kay Christ na ako. Tuwan-tuwa ako na maintindihan niya. So, ang pagiging Kristiyano, nararanasan. Faith is an adventure. Yan po yung adventure of faith natin. Lahat tayo may istorya ng buhay panampalataya. So, nasa na ba tayo? So, faith is beyond circumstances. Teka, ikukwento ko pala. Yung bakla kong office mate, pinabasa ko, sabi ko, JR, basahin mo ito, John 3:16. May ginagawa ko, Nes. Huwag mo ko balay. Kita ko, wala ka nang natapos yung trabaho. Sige na, basahin. Kinukulit ko. Sige na nga. Sabi nung gano'n. For God so loved the world that He gave. Laksan mo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tinapos. Ngayon, this time, ganito gawin mo. Basahin mo dahan-dahan. Sige. For God so loved, isingit mo yung pangalan mo, JR. For God so loved JR that He gave His only begotten Son. That if, sabi doon, that whoever believes, sabi ko, sandali lang, isingit mo ulit ang pangalan mo. That if JR believes, anong susunod doon? Palitan pangalan mo, JR will not perish, but will have eternal. Alam niyo, hindi niya natapos yung John 3:16. Huminto siya na, sabi ko, ano nangyayari? Ito, tuloy mo, JR. Biglang nilapag na yung Bible, tumakbo siya. Papuntang CR. Sabi ko, nangyari doon? Alam niyo, pagbalik niya, puktong-puktong mata niya. Bagong iyak. Nagkanda iyak sa banyo, sa CR. Sabi sa akin, Brother Nes, ikaw may kasalanan ito.
Sabi, wala akong ginagawa sa'yo. At bumupunas-punas ka. Talagang umiyak. Nabasa ni John 3:6, doon ko nakita na ganun kapangyarihan. Kahit isang talata lang, one word from God will change your life forever. Alam nyo, pagkatapos sa senaryo na yun, hindi ko alam kung sumunod na araw o after few days, tinanggap niya ang Panginoon. At pagkatapos niya tinanggap ang Panginoon, nagtatatanong na siya, Brother Ness, totoo ba na yung narinig ko na masama ang mga idols? Bay, oo. Nasaan yan? Nasa Exodus, pinagbabawal ng Diyos. Yun nga kasi ang dami kong idols sa bahay eh. Dapat ko bang basagin yun? Sabi ko, oo naman. Pero kung kaya mo, kung hindi naman kita pinipilit, ikaw ang babasa, ikaw magdidesisyon, hindi ako. Sabi na, parang parang ang hirap, parang nakakatakot. Sabi ko, wala naman ako sinabi sa'yo. Sabi ko, ikaw magdidesisyon, hindi naman kita pinipilit. Kung ayaw mo basagin, kung ano, nagtanong ka, sinagot kita. Nasa Exodus chapter 20, one of the 10 commandments, thou shalt not have another God. Thou shalt not create graven images to worship them. Di ba? Yun nga, nabasa ko nga eh. Parang ang hirap. Second day, dumating, sabi ng boss na, nasa si JR? Ano na, mag-aalis 10 na, wala pa. Tahimik lahat. Mamaya, ito na, humahangos. Para Santa Claus, may dalang bag. May dalang sako. Nandun yung boss namin. Sa akin pa lumapit sa table ko. Brother Ness, tama ang sinabi mo, inihampas ba naman sa tabi ko? Kailangan wasakin ko lahat ng ito. Inihampas niya doon. Pati yung boss namin nagulat eh. Hindi naman sila pagalitan. Tapos, meron kaming isang copywriter na medyo matara yon. Nung wala na si J.R., sinilip niya kung ano yung binasag sa. Nakita niya, mga santo. Nako, pamula noon hanggang sa nag-resign yung friend ko, hindi sila nagbati, na-offend. Grabe. Pero ang nakita ko, ang Diyos ang kumil sa kanya. Natanggal yung kabaklaan niya. Yes. Na-deliver siya. And he really accepted the Lord Jesus Christ. Kaya one word from God will change your life forever. Mga kapatid, ituloy natin next week. Wala tayong oras. So, tandaan nyo, mga minamahal, the word of God is anointed. Every single word sa Bible is anointed. Read the Bible. Meditate the Bible. Pag nag-meditate kayo, sapat na yung one verse. Huwag kayong mag-meditate ng isang chapter. Hindi ganun meditate. Kasi sa meditation, pinag-iisipan mo yung isang talata, ninanamnam mo. Kumbaga sa pagkain, sinubo mo, nginunguya mo, dinadigest mo. Then kapag nalasahan mo na, saka mo lulunokin. Meron ba sa inyo, pagkasubo, lunok ka agad? Lunok? Lalasahan mo, pagka na-satisfied ka na, saka mo nilulunok. Ganyan ang meditating the Word of God. Sabi sa Psalms chapter 1 verse 3, those who meditate on the Word of God day and night shall prosper. No? Giginhawa. So, isang talata, even one word, minemeditate ko eh. Isang word lang, minemeditate ko. Minsan, one verse. No? Then, sasapahin ko. Iisipin ko, pagka lumilinaw na, yun. Then, I will declare it. I will declare the word. Sabi ng 2 Corinthians 5:70, if any person is in Christ, I am in Christ. No? If any person is in Christ, he is a new creature. I'm a new creature. Ako yun ah. All things are passed away. No? Yung mga dating bagay, lumipas na. O kaya pala hindi ko na ginagawa yung mga dating bagay, lumipas na. Everything becomes new. Ay, talagang naging bago sa akin lahat.
Yes. So, ganun, pag may meditate, at kung na-meditate mo sa salita ng Diyos, may iniutos ang Diyos, no? No? May pinagagawa sa'yo o may pinaalis sa'yo. Pinakamaganda, we must always obey the Word of God. Doon nagsisimula yung paglago nating spiritual, pananagana sa biyaya ng Diyos para tayo ay mag-mature spiritually by meditating the Word of God. So, purihin ang Panginoon. Hanggang dito na lang mga minamahal, and God bless everyone. Don't forget to share this video. Don't forget to like this video para i-expand ng ano. Every time nilalike natin at sinishare natin sa iba, ini-expand ng meta yung ano yung naabot ng ating Bible study. So, purihin ang Panginoon. God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat sa iyong biyaya, pagpapala sa bawat isa amin, at pagalingin mo yung may mga sakit karamdaman, palakasin mo yung mga nanghihina, and let the weak say, I am strong. Panginoon, ikaw po ang Diyos na magpala sa lahat na magsishare. Anoint them as they share the Word of God. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa Facebook na ginawa mong platform ng aming pangalan ng iyong salita. And all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. Amen. Nandun yung dumating yung apo ko. So, God bless everyone. Halika. Tingnan mo na. Oh, gusto nyo silipin to? This is Levi. Halika. This is Levi, ang apo kong gwapong manang-mana sa lolo. Okay, kiss mo ako. Kiss mo na. Yeah. Okay, next week po. See you again.